Hello, good evening to everyone. It's another Bible study night. Hey, musta ang lahat? Okay ba tayo dyan? Hmm? Okay, before we continue, pakinggan muna natin ang song uh, that is composed by Pastor Juvenal Santiago. It's called Altar. You can search sa Spotify, Juvenal Santiago. Here I stand with open hands, trusting in your perfect plans. Lead me, guide me, I am yours. In your love, my spirit soars. Into your altar, I surrender my life. For your calling, I'll sacrifice. Every moment, every breath, I give it all. On this altar, I lay my heart. Every piece, every part. Stay tuned sa ating Bible study for tonight. Hi, Maki. I am found, grace abound, love profound. Into your altar, I surrender my life. For your calling, I'll sacrifice. Every moment, every breath, I give it all. All my dreams, all my fears, I lay them down. All my hopes, all my desire, in you I surrender all. Search in Spotify, Juvenal Santiago. So lahat ng mga instrumental and gospel songs na kanyang kinompose, makikita nyo sa Spotify, Juvenal Santiago. God bless Maki and Jevi. For your calling, I'll sacrifice. Every moment, every breath, I give it all. On this altar, I am new. All I am, I give to you.
Yes, once again, para dun sa mga gusto mo pakinggan ulit tong song na to, Altar by Pastor Juvenar Santiago. Just type Juvenar Santiago in Spotify. Okay? Kumusta ang lahat dyan? Kumusta ang lahat? Okay. Mhm. Sana hindi masyadong malakas ang music. Okay. So simulan na natin yung ating okay. Kahit maya-maya. Kamusta, Maki? I hope okay ka lang dyan. Okay. Offering of love. Once again. Song and composition by Pastor Juvenar Santiago. Song of love or offering of love. Hello, Brother Jay. Hi, Brother Cesar. Good evening, bro. With joy, with love, we gladly give all we are to you, Jesus. This is our offering of love. All that we have, Lord, comes from you. We give with joy, we give with praise. Jesus, take our lives as living sacrifice. A sacrifice. Our hearts, our songs, our breath. Mhm. We lay it down. Here we are. Salamat sa pakikinig. Once again, makikita nyo ang lahat ng songs, original songs ni Pastor Juvenar Santiago. Okay, songwriter, composer, lahat na. Yan. Just type sa Spotify, Juvenar Santiago. Okay? Okay. Let's move sa ating Bible study ngayong gabi. Brother Cesar, hello. Okay. Yeah. I would like to thank also si Pastor Juvenar nandito kanina. Yung gumawa ng mga kanta na pinakinggan nyo kanina. Nandito siya kanina. So, tinulungan niya ako mag-set up nito. Thank you. So, iba na ang background natin ngayon. Okay? Okay. So, move tayo sa ating uh, Bible study. Okay. Ang topic natin ngayong gabi is what people often expect from Christian. Tanong mo na ba ito sa sarili mo? Sa trabaho natin, sa labas, no? Hindi sa loob ng church, kundi sa labas. Ano ba ang ini-expect, no? Ini-expect ng mga tao sa atin bilang Kristiyano, no? Uh, a lot of Christians wrestle with this. So, bakit? Kasi nga, syempre, if you're a Christian, maraming matang nakatingin sa'yo. Minsan, di ba? O, tignan ko nga kung mapipikon tong Christian na to. Tignan ko kung hanggang saan ang pasensya niya. Di ba? Minsan ganun. So, and also, does it matter kung anong ine-expect nila sa atin? No?
as a Christian. Let's talk about this one. This one we will tackle today or tonight. What people often expect from Christians. Sa people, family, friends, church members, society may expect us to be perfect and never mess up. Ito ang pinaka yeah, this is the sad truth about where we are living in this world, no. People are expecting us to be perfect and never mess up. Siyempre, akala nila, maka-Diyos 'to, kailangan hindi 'to, kailangan perpekto 'to, 'di ba? 'Yun ang mga kadalasang iniisip nila. Hindi sila dapat nagkakamali. And always be nice. They expect us to be always nice and never upset anyone. Yun. O, di ba? So, minsan parang gusto mo na magsalita pero ini-expect nila hindi yan hindi yan papalag o hindi yan magsasalita ng hindi maganda kasi Christian yan. Pero kung nga tapos pag hindi ka na pag medyo nangatwiran ka ng konti, sabihin sa'yo, ay Christian ka pa naman, di ba? Yan ang sad truth about it. So, also people expect us to follow every traditional and cultural rule. People also expect us to look religious, dress, talk, act in a certain way. So, kailangan, pag Christian ka, seryoso ka. Kailangan laging ganyan. Hindi ka pwedeng nagpapatawa. May ibang tao ganyan eh. No? Ibang tao ganyan ang thinking, ang mindset. No? Pag Christian ka, kailangan religious ka tingnan. Mahinahon. Ganyan. Tapos, very formal kung manamit. No? And kung magsalita ka, kailangan malumanay. Pag kumilos ka, kailangan in a certain way. No? So, yun ang ini-expect nila sa atin. And also, they expect us to agree with everyone in church. So, pag minsan medyo meron kang suggestions or may mga gusto kang imungkahi, meron kang pananaw, so parang ano yan, parang pag kumontra ka ng konti, parang iba na, no? Although dapat naman talaga is every point of view is napapakinggan, di ba? So, let's say for example sa music ministry, kung merong suggestion ng isang member, ipakinggan natin, di ba? Pakinggan natin kung ano yung nasa isip niya, baka ikagaganda to ng takbo ng music ministry, bakit hindi, no? People sometimes expect na oo ka lang na oo kasi nga kailangan ganun ka, no? As a Christian. Also, people, friends, church members, society expect us to solve everyone's problem. Pag Kristiyano ka, ikaw na ang takbuhan, di ba? So, lalo na pag pastor ka. O, pastor, papray naman kay ganito. Pastor, papray kay ganyan. Pastor, pakipray si ganito. So, minsan naman, as a member of the church, kailangan, tanungin din naman natin yung mga pastor. Pastor, kamusta ka? Kamusta ang nararamdaman mo? Kamusta ang buhay-buhay? So, kailangan din ng mga pastor na pinagpe-pray din sila. No? Hindi lang siya ang laging magpe-pray sa buong congregation. No? Yung bang, di ba? Kailangan din naman nating tignan at itindihin din yung kapakanan at kalagayan ng mga pastor natin. Di ba? So, yeah, and also people often expect us as a Christian to never struggle with doubt, fear, or weakness. Totoo yan. Totoo nangyayari yan. So, minsan inisip nila na, oh, Christian ka pa naman, bakit ka natatakot? O bakit ka may doubt? So, alam nyo tayo, bilang Kristiyano, is tao pa rin tayo. Hindi naman tayo superhero na agad, no? Hindi naman tayo santo na o anghel na. So, nakakaramdam pa rin tayo ng takot at nakakaramdam pa rin tayo ng struggle. No? Dahil langgat or ng weaknesses. No? May mga kahinaan pa rin tayo na hindi natin may tatanggi na nandyan pa din. Kasi nga, we are still here on this, we are still living here in this falling world. No? So, kaya bilang tao, makakaramdam ka pa rin ng fear, ng doubt, minsan, struggle, weakness. Kaya kailangan paminsan-minsan din
hindi natin ah, masyadong dinajudge yung mga Christian na, oh, kala ko ba Kristiyano to, bakit nag-aalala siya, ganyan. So, normal pa din yun, tao pa rin siya, di ba? Nakakaramdam pa rin tayo ng ganun. Okay? These expectations can feel heavy. Sometimes they are based more on image and culture than on what God actually says, no? Tama 'yan. Ito ang paliwanag diyan, no? Expectations ito na minsan mabigat isipin dahil nga sometimes based ito sa mga image na kailangang i-portray ng isang Kristiyano, na kailangan lagi kang malakas, kailangan lagi kang mahinhin, kailangan very proper ka sa lahat ng oras, no? At kailangan hindi ka takot, lalo na pag may problema ka, kailangan lagi kang masaya, no? But sinasabi sa Biblia, there are time for everything. There are time for sorrow, there are time for happiness, there is a time for death, there's a time for being born. Lahat merong panahon. If it's time to grieve, it's time to grieve. If it's time to be happy, it's time to be happy, no? Ah, Kasi nga sa kultura at sa image na minsan naipo-portray ng iba or ine-expect ng mga tao sa atin. But ano ba talaga ang ine-expect ng Diyos o what God expects from us in Bible's perspective, no? Ang ine-expect sa atin ng tao, set aside muna natin 'yan. Ang ano ba ang ine-expect sa atin ng Panginoon in a biblical perspective? First, number one is God is expecting us to love God. Okay? God is expecting us to love God. Sabi nga sa Gospel of Matthew 22 verse 37, sabi niya, love the Lord your God with all your heart. No? Ulitin ko sa Gospel of Matthew 22 verse 37, love the Lord your God with all your heart. Anong ini-expect sa atin ng Panginoon? To love God. Siya muna. Unahin natin. No? Ah, Kailangan number one si Lord sa ating buhay. Hindi yung pera natin ang number one, hindi ang sasakyan, hindi ang kotse, hindi ang kung sino man sa atin. Maging sa pamilya, no, sa asawa, kailangan number two ang asawa, number one ang Panginoon. Di ba? God wants a real relationship, not just outward behavior. Kaya ang Diyos, ang ine-expect sa atin ng Diyos, yung meron tayo sa kanyang outward, God expects us to have a real relationship sa Kanya. Yung totoong relasyon, hindi yung outward behavior lang na pakitan tao. No? Na, oh, meron akong relasyon sa Diyos na parang sino-show off mo lang siya or you're just putting up a show. Hindi. Yung totoong relasyon sa Kanya, yung personal relationship, yung kayong dalawa nagkakaintindihan kayo. Hindi yung ay sinasabi mo, I love God, but parang hindi totoo, no? At wala naman talagang relasyon sa Panginoon. Kaya importante talaga na kilala mo ang Panginoon, ang lahat ng mga karakter niya. Kilala mo siya, binabasa mo ang Bible dahil doon mo siya makikilala, no? At meron ka talagang totoong relasyon one-on-one sa Kanya. Yun ang number one. Okay. Number two, what God expect us is to love others. Yan. Unang-una, love God. Pangalawa, love others. Sabi nga sa Gospel of Matthew again. So, Matthew 22 verse 39, love your neighbor as yourself. Okay. Gaano mo ba kamahal ang sarili mo? Diba? Gaano mo kamahal ang sarili mo? Siyempre, binibisan mo ng maayos, di ba? Pinapakain mo ng sapat. You treat yourself well.
Kasi sarili mo yan. Diba? But, ang sabi dito, love others, love your neighbor as yourself. Right? So, kung gaano mo kamahal ang sarili mo, ganoon mo rin itatrato yung mga tao. Kung ano yung, di ba may kasabihan na kung ano ang, ah, paano ko ba sabihin to? Alalahanin ko. Kung ano yung gusto mong gawin sa'yo ng ibang tao, dapat yun ang gagawin mo sa kanila, di ba? So, kung papaano mo gusto kang itrato, yun ang magiging trato mo sa kapwa mo, di ba? So love yourself or love your neighbor as yourself. Not perfection. Hindi naman kailangan perfect. But genuine love. Yung totoong love, hindi yung I love you sister, I love you brother, pero pag nakatalikod, chinichismis na. No? Pag nakatalikod, ay nakakainis tong taon to, ganyan. So, marami sinasabi. Hindi ganun. Yung genuine love, yung love mo talaga siya. And genuine forgiveness, yung totoong forgiveness, genuine kindness, and compassion. No? Kailangan yan. So, hindi mo masasabing love mo yung kapwa mo kung wala kang genuine na forgiveness, genuine na kindness, at genuine na compassion. Yan. Dalawa na ang what God is expecting us to be a Christian. No? So, dalawa na. Love God and love others. Ang pangatlo natin is kailangan, we need to trust God. We need to trust God. So, kung mahal mo ang Panginoon, kailangan nagtitiwala ka sa Kanya. Ang sabi sa Book of Proverbs, Proverbs 3 verse 5, God doesn't expect you to have everything figured out. He wants trust even when life is confusing. So hindi ina-expect ng Diyos na na ma-figure out mo. Minsan may mga problema tayo na, Lord, bakit ganito, bakit ganyan? So kahit bali-balik rin mo yung utak mo, kahit mag-isip ka, wag ka matulog ng ilang araw, hindi mo talaga ma-figure out. Ipagpaubaya mo na lang kay Lord. So, di ba? Pagpaubaya mo na lang kay Lord yan. Naalala ko dati nung nasa banda pa. So, nag-apply kami ng cruise nung isang banda ko. Uh, Nag-apply kami sa cruise. So, lahat na nag-medical kami, uh, nag-test na, physical test, written test, English test, lahat. So, ang nangyari, doon sa pinaka-final stage, meron akong backpack noon. May kinuha lang ako na resibo dahil kailangan ipakita yung NBI ko yata or whatever. Pagkakaalala ko. Nakita yung aking puffer, yung sa ihika. So sabing ganun, may ihika ka ba? Sabi sa akin ganun. Sabi ko, minsan lang. Pero pumasa naman ako rin sa physical test, lalo doon sa cardio. Ay hindi kami nagpapalakad na may hika. So, yung panahon na yun, talagang gusto kong bumiyahe. Talagang dahil ang hirap din ng buhay ng banda kasi nga pag wala kang tugtog, wala kang pera. So yun is talagang 6 months or 3 months to 6 months talagang dire-diretso sa na biyahe. Tinurn down yung application ko. So, hindi ko maintindihan. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Ang dami ko ng pinagdaanan, ang dami ko ng pinasa ng mga requirement. So, wala naman akong ginawang masama dito. Sinunod ko naman lahat. Bakit ganun? Ako lang ang maiiwan. Yung buong banda ko makakabiyahe. So, hindi ko maintindihan. So, parang nagtampo ba ako sa Diyos? Ito yung isang example na sinasabi na trusting Him. No? God doesn't expect us to have everything figured out. But it turned out na hindi pala para sa akin yun. So, nakabiyahe rin ako, nakapunta ako ng ibang bansa, hindi nga lang doon. So, may ibang plano si Lord. At siguro dahil kung nangyaring natuloy ako doon, hindi ko na pangasawa yung asawa ko ngayon kasi wala, ang hirap ng contact daw doon. Nabalita ko lang doon sa pag nagbarko ka na, mahirap ang contact at maaring malihis ka na kung ano-ano man. So,
Kasi ang mga banda na nakakilala ko na nag-start sa gano'n is tuloy-tuloy na ang booking hanggang sa tuloy-tuloy, non-stop na 'yan 'pag napunta ka dun sa gano'ng, gig or kontrata, tuloy-tuloy na 'yan. Sampa, konting pahinga, sampa ulit, ganyan. So gano'n. So, hindi ko naintindihan nung una, pero nakita ko na rin na, gano'n pala. Hindi pala para sa akin talaga 'yun, kahit na ako na lang ang naiwan. Pero 'yun ang isang halimbawa na He wants us to trust Him, no? Even when life is confusing. Nakaka-confuse. Hindi lang sa mga ganong bagay na katulad ng in-example ko at sa maraming bagay na bakit hindi ako pumasa sa board exam? Bakit hindi ko napangasawa itong taon 'to? Yung gustong-gusto ko pa naman, no? Mga ganyan. O bakit nangyari sa akin ito? Bakit gano'n, ganyan? Ang gusto ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart. Dun nga sa Proverbs 3 verse 5. This is what God is expecting us because God knows everything. Yeah, alam niya ang the best sa atin. Kung minsan akala natin nag-close na yung door para sa ganung opportunity, meron palang binubuksan si Lord na mas dapat sa atin. Kasi siya ang nag-create sa atin. Siya ang author ng life natin. Sino ba talaga ang mas nakakaalam ng lahat tungkol sa atin kundi ang Panginoon kung ano yung the best para sa atin, di ba? Okay? Number 4, God expects us to have humility, justice, and mercy. God wants us to have humility, justice, and mercy. Sabi sa book of Micah, no? Just act, act justly, love mercy, and walk humbly with your God. So, yung humility, importante yung humility. Di ba? Ah, pagiging mapagkumbaba. Kasi dyan, ito yung isa sa mga evidence na talagang you walk with God. No? And love mercy. Nagmamahal ka ba at nagpapatawad ka? And walk humbly. No? Uh, that's that's about character, not a performance. Hindi siya kailangan na parang show lang, no? Inaarte mo lang. Kailangan it reflects your character na talagang totoo na you act justly, you love and you have mercy with your neighbor, you walk humbly with God. What do you mean by walk humbly with God? You honor God as your Lord and Savior. Hindi ka nagmamalaki sa Kanya, sa mga tao. Alam mo kung nasaan ka. Alam mo kung nasaan ang Panginoon. Nagpapasakop ka sa Panginoon. Di ba? Okay. Number 5, growth. Not instant perfection. Okay? God expects us to grow, but not instant perfection. We are not all perfect. Hindi instant 'yan, no? Na pakinggan niyo na ba yung sinasabing na God is still working, no? Sa aking character or He is not finished yet with me, mga ganong kataga. No? Christians are called to grow, not to be flawless overnight. We are called to grow na maging, kaya pag nagba-Bible study tayo, di ba, tayo nagpapalakasan, tayo ay no, sabay-sabay na nag-grow, sabay-sabay na nag-aaral because God is expecting us to grow accordingly, hindi yung overnight, no? Not to be flawless overnight. Even leaders like Peter and the apostle made mistakes, di ba? Si Peter nagkaroon ng mistakes, di ba? Tinanggi niya o dininay niya si Lord ng 3 times. O, si David nagkamali din, di ba? Kung mababasa nyo yung story niya sa Bible, di ba? Dahil pinapatay niya yung asawa sinabak niya sa gera ang asawa ni Bathsheba at kinuha niya si Bathsheba. Diba? Alam natin yung story na yan. Maraming nagkamali. No? Si Samson nagkamali din. Diba? So, maraming mga story sa Bible na nagkaroon sila ng mistake. But still, God used them.
So, hindi porket nagkamali ka na, hindi ka na gagamitin. Dahil alam ng Diyos, ang ating pag-grow ay hindi instant, di ba? Okay. The big difference, ganito yan, ang big difference. People often expect us na meron tayong outward image as a Christian. Yung kailangan pag tinignan ka Christian, ay Christian ko kasi mahinaon or tahimik, hindi nagjo-joke, laging nakaganyan lang, no? Hindi. God actually looks at your heart. Okay? Yung puso ang tinitignan. People expect us to be perfect, but yan people expect us to be perfect, but God actually looks at our faithfulness. People expect us to be never failing, but God actually looks at our repentance and growth. People often expect us to be pleasing to everyone, but God expect us to be obeying Him. People often expect performance, but God actually looks at kung ano ang relationship natin sa Kanya. Tandaan po natin, you cannot please everyone. Even Jesus didn't. Hindi niya, kahit si Jesus, hindi niya na-please ang lahat ng tao na dumating siya dito. Maraming hindi naniwala sa Kanya. At hanggang ngayon, mga Jew, hindi naniniwala sa Kanya. No? At doon mismo sa pinanggalingan niya, si Jesus ay hindi pinaniwalaan ng tao. So you cannot please everybody. Even Jesus didn't. But you can walk faithfully with God. Okay? But you can walk faithfully with God. Okay? Sana may natutunan tayo ngayong gabi. Di ba? Wag nating intindihin kung ano ini-expect ng mga tao sa atin. No? Ang intindihin natin kung anong ini-expect ng Diyos sa atin. At doon magre-reflect yun. No? Kung paano natin dadalhin yung sarili natin bilang isang Kristiyano sa labas, no? O yung magiging how we act, how we think, how we speak, magre-reflect yan. Kung sumusunod tayo, kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin is to love God, to love others, trust Him, and meron dapat tayong humility, justice and mercy, and panglima, growth. Kailangan lumalago tayo sa Panginoon. Okay? Marami pong salamat at sana may natutunan kayong ngayong gabi. At before tayo magtapos, tayo'y magpapatugtog ulit ng isang song galing kay Pastor Juvenar. Mga original songs ni Pastor Juvenar. Okay? Let's see. Pili tayo dito. Pastor Juvenar Santiago. Okay. Ito, maganda to. Gamitin mo by Pastor Juvenar Santiago. Alam kong ako'y iyong tinawag, pinili mo mula sa karamihan. God bless, Pastor Darrell Paredes. I miss you. Ngayon'y nasumpungan, katiyakan itong aking buhay. Kaya ngayon ako'y naririto, iniaalay ang buhay ko. Tumutugon ang puso sa panawagan mo. Gamitin mo, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo, Diyos, ang buhay ko sa aking pagsunod sa kalooban mo. Aking hiling maging
pagmamahal mo. Kaya ngayon ako'y naririto, iniaalay ang buhay ko. Tumutugon ang puso sa panawagan mo. Gamitin mo, O Diyos, ang buhay ko. Pakinggan natin yung mga lyrics doon. Napakaganda. Gamitin mo, Diyos, ang buhay ko sa aking pagsunod sa kalooban mo. Aking hiling maging sa dalangin, maging daluyan ng pagmamahal mo. Once again, you can search Juvenar Santiago sa Spotify. Napakaraming gospel songs na ginawa niya. Songwriter, arranger, instrumentals, lahat. So, please search Spotify, Juvenar Santiago. Gamitin mo, O Diyos, ang buhay ko sa aking pagsunod sa kalooban mo. Aking hiling maging sa dalangin, maging daluyan ng pagmamahal mo. Gamitin mo, O Diyos, ang buhay ko sa aking pagsunod sa kalooban mo. Aking hiling maging sa dalangin, maging daluyan ng pagmamahal mo. Maging daluyan ng pagmamahal mo. Maging daluyan ng pagmamahal mo. Purihin ang Panginoon. Salamat. Thank you. God bless to everyone. God bless. Sabik sa presensya mo, Pastor Juvenar. Hello, Joanne, Mare. Nasasabik ba tayo sa presensya ni Lord lagi? Ito magandang kanta. Pakinggan nyo. Sa umaga pagising, agad kitang pupurihin. Puso ko'y may bagong awit, sa'yo'y aalay, pagsambay ibibigay. Sabik sa presensya mo, sabik na sabik ang puso ko. Uhaw na uhaw sa piling mo, ikaw lang ang hinahanap-hanap ko, Panginoon. Sino sa atin dyan ang laging sabik sa presensya ni Lord? Sa bawat sandali, ika'y nasa isip. Espiritong banal, mangusap ka. Maghari ka, manguna ka sa aking pagsamba. Sabik sa presensya mo, sabik na sabik ang puso ko. Uhaw na uhaw sa piling mo, ikaw lang ang hinahanap-hanap ko. Sabik sa presensya mo, sabik na sabik ang puso ko. Uhaw na uhaw sa piling mo, ikaw lang ang hinahanap-hanap ko, Panginoon.
sa ulan, puso ko'y sabik sa iyong pagmamahal. Ibuhos mo ang presensya mo, sabik sa presensya mo. Sabik na sabik ang puso ko, uhaw na uhaw sa piling mo. Ikaw lang ang hinahanap-hanap ko. Sabik sa presensya mo, sabik na sabik ang puso ko, uhaw na uhaw sa piling mo. Ikaw lang ang hinahanap-hanap ko, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Okay, thank you. Salamat sa lahat. Hanggang sa susunod natin na pag-online. Samahan niyo po ako ulit. God bless to everyone.